Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanglibutan, patuloy ang pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating tagapagligtas, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Kung patuloy nating alalahanin mga kapatid at mga kaibigan sapagkat siya nating tungkulin, tunay nga na mababatid natin o mapag-aalaman natin na kung paano tinupad ng ating mga magulang sa panahong nakalipas ang kautusan ng Panginoon, tayo'y marapat masumpungan din ng ating Panginoon na tinutupad ng kanyang mga utos sapagkat kung ang mga nagsitupad ng panahong nakalipas ay tumanggap ng biyaya ng kaligtasan, gayon din tayo ngayon mga kapatid at mga kaibigan na nahaharap tayo sa isang dakilang panahon na binibigyan na tayo ng pagkakataon ng Panginoon na tumanggap din ng biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Magsipagbantay tayo mga kapatid. At ang mga tagpagbantay, patuloy tayong nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay na nagaganap sapagkat sinusubaybayan natin ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Ito ang panahon na umawit tayo ng may buong kagalakan sa ating Panginoong Diyos. Gaya ng nasa sulat, narito, purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na lingkod ng Panginoon, ninyong nagsisitayo sa kinagabihan sa bahay ng Panginoon. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong santuaryo at purihin ninyo ang Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon mula sa sayon sa makatwid bagay niyang gumawa ng langit at lupa. Amen. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang pagpapalay ginawad sa atin mula sa sayon. Sino po ang naggawad sa atin? Ang Panginoon, ang lumikha ng langit at lupa. Kilala natin mga kapatid at mga kaibigan na walang ibang Diyos na kinikilala ang lahat ng mga banal kundi yaong lumikha ng langit at lupa at nahayag sa atin ng kanyang larawan sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Panahong iniukol ng Panginoon na ang mga banal na tinatawag ay magsisiawit ng pagpupuri. Tayong lahat ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, itaas natin ang ating pagdakila sa ating Panginoon. Great and marvelous are thy works. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Nahayag sa atin ang larawan ng ating Panginoon Diyos, yaong lumalang ng langit at lupa sa pamamagitan ng ipinahayag sa atin sa pagkaburi na maguli ng ating Panginoon Jesucristo na marapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Salamat sa iyo, aming Ama. Magalak tayong patuloy na magsiawit, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan
kababaihan, sa lahat ng kabataan, sa lahat ng ating mga magulang, patuloy na itinataas natin ang kagalakan nating papurihan ng ating Panginoon at magsiawit tayo ng mga bagong awit ng pagpapasalamat. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Awitin natin may kagalakan mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy natin pakapurihin ang ating Panginoon sa ating dalangin. Dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, nagagalak kami Panginoon sapagkat kami bilang iyong mga lingkod. Patuloy mo kaming sinasanay sa lahat ng mga gawain ng kabanalan. Patuloy mong pinapahayag sa amin ng lahat ng mga bagay na marapat namin ipamuhay upang ang aming paglalakbay ay patungo sa kasakdalan na kung paano kami umaawit ngayon sa panahong kasalukuyan, aming sinasampalatayanan sapagkat tunay na nasusulat na ang aming pag-aawitan ay gaganapin din namin hanggang sa lukluban mo sa sangkalangitan. Amen. Salamat Panginoon sa isang dakilang pagsasanay kung saan ang bawat isa ay tinuturuan mo sa lahat ng mga bagay upang maging matuwid sa lahat ng mga lakad at upang mga ibigan sa isa't isa na ipahayag ang buong katotohanan. At nagagalak kami Panginoon na itaas sa iyo ang pagpasalamat sapagkat ikaw din ang humirang sa iyong mga lingkod na ginagamit mong kasangkapan. Isang banal na kasangkapan na kaaya-aya sa iyong paningin upang patuloy na sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na ito ay maipahayag ang iyong kagandahang loob sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan. Salamat Panginoon buong kagalakan namin ni isinasangguni ang lahat ng mga bagay at itinitiwala namin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang panahon at huling panahon po ang iginayak na pagsiselebrasyon at pagdiriwang ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay, mga saksi sa pagkabuhay na maguli, na ang layunin po ng Panginoong Kristo sa lahat ng mga tao sa buong mundo, sa lahat na may pandinig, digin nating mabuti, tunawain po nating mabuti yung ating naririnig sa social media. Amen po ba? Amen. Ang naghanda po ng pagdiriwang ng iglesia na bunga sa pagkapanganay na tinawag na Iglesia ng Bundok ng Sayon, bunga ng ating tagapagligtas pagdating sa paniniwala, mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Who is the greatest organizer ng stand ng paniniwala natin? Di ho ba iisa lang ang pangalan sa silong ng mga langit na tagapagligtas natin? Kundi sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Siya ho ang nag-assembly ng pagdiriwang nating lahat. Aalalahanin natin yung nag-organize sa atin.
aalalahanin natin yung gumawa ng pinagsasaligan na gaganapin natin. Amen po ba? Amen. Nakapanood po sa layunin ng Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31, na pinapangalan ng kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na naghanda sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Mga nagpapatotoo yung inihanda ng tagapagligtas na inorganize niya na non-profit organization. Walang kinauugnayang paniniwala anumang organisasyon sa sanlibutan, kundi ang Panginoong Jesucristo ang foundation ng organisasyon na kanyang iginaya, na kanyang babalikan sa muli niyang pagparito. Na inaalala natin yung pagduro sa krus, yung kamatayan, yung pagkabuhay na maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Nakapaloob tayo sa konsepto at aspeto ng kanyang layunin sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung saan inilagay ang nilalaman ng banal na kasulatan? Dito pa lang po sa nilalaman ng banal na kasulatan kung saan inilagay sa banal na bundok ng Sion. Dito pa lang ho, mamamangha na yung makakarinig eh. Isa lang ang pangalan ng pinaglagyan ng nilalaman ng banal na kasulatan na itatanyag ang kaluwalhatian at karangalan at kadakilaan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po natin yung non-profit na inorganize ng Panginoong Jesucristo sa huling panahon. Amen. Kaya sa lahat ng mga nakakarinig ng programa ng ministeryo ng Panginoong Jesucristo na ipinaghanda na ng tahanan sa langit, binabati po namin kayo ng kapayapaan na isumang ating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nanonood na tayo ng technology? Nanonood po ba tayo sa Facebook o sa YouTube? Napakarami ng kalamidad na dumarating. Napakarami ng mga tanda ng mga kalamidad na dumarating na mangyayari pa. Meron ba tayong pupuntahan para tayo manganlong at doon tayo makatiyak ng pag-asa at kaligtasan natin bawat isa? Meron. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa aklat ni Propeta Isaiah sa chapter 24 verse 15. Pakibasa nga po. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Ano po nakalagay doon sa 24:15? Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silangan. Sa ano luwalhatiin? Sa silangan, sa sikatan ng araw. Ano ang pangalan ng bansa na dito nagaganap ang hula ng mga banal na propeta? May katangian ng sikatan ng araw dito sa bansang Pilipinas sa 7,000 mahigit na mga isla. Sino ang nagsalita nito? Kay Propeta Isaiah. Di ba ang Panginoong Diyos ang nagsalita nito? Sino lumikha ng bansang Pilipinas? Di ba ang Panginoon Diyos? O di atin ang Philippine West Sea. Amen. Amen po ba? Amen. Meron ba tayong nadinig na pagliling lang dito? Sino nagsalita? Ang kataas-taasang tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang nag-anyo ng langit, ang nag-anyo ng lupa, ang nagbukod ng tubig sa lupa. Amen po ba? Amen. Nako, saway nawa sa katwiran ng pagkabuhay na maguli, yung mga nagdi-deny ng WPH. Ano po? Ano man ang isipin natin at ambisyonin natin sa mundo kapag pinawawalan nating halaga ito sinalita ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, dito luluwalhatiin sa silangan ng Panginoon Diyos ang Diyos ni Father Abraham, ang Diyos ni Jacob at ni Isaac. Tapos, i-deny natin ang Philippine West Sea. Hindi naman tao ang gumawa ng pulo ng mga isla ng Pilipinas, kundi ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang kataas-taas ang tunay ng Diyos. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin sa mga nakakarinig na ang Panginoon Diyos ang nagtakda nitong Pilipinas? Kaya dito siya luluwalhatiin sa ating minamahal na bansa. Kaya yung simpatya ng Iglesia ng Bundok ng Zion na pasasakop sa Estado o gobyerno ng Republika ng Pilipinas.
Kaya yung sympathy of our living natin, yung pananampalataya natin, dinadalangin natin yung itinalagang presidente ng Panginoong Jesucristo sa minamahal natin bansa na alalayan siya ng katwiran ng pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Kaya bagong Pilipinas, bagong angkan at lahi sa pagbabagong lahi, spiritually, ang nagtatanyag nito. Ang nilalaman ng banal na kasulatan, saan ho inilagay na ipapangaral? Sa bundok ng Sayon, ang sumampalataya hindi mapapahiya sa muling pagparito ng tagapagligtas. Meron tayong patotoo na paniniwalaan. Amen po ba? Nangyari hula na dito natin luluwalhatiin ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang Diyos ni Father Abraham. Di ba si Father Abraham ang kinilalang tunay na kaibigan ng Panginoon Diyos dahil inisip niya na ihayin niya si Isaac kung mamatay man ay muling bubuhayin, nalugod ang Panginoon Diyos sa kanya. O hindi nalulugod din sa atin ngayon, na niluluwalhati natin siya sa pagkabuhay na maguli. Amen. Sa kayo po ba tayo? Ang sino mang sumuporta sa gawain ng ministeryo ng bundok ng Sayon, pagpapalain ng Panginoong Jesucristo, at binibigyan ng katiyakan sa kaligtasan at pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kung ano-ano na nakikita ng mga science ngayon Naunawaan po ba natin yung mga kalamidad, yung wildfire na nangyari sa US, yung mga earthquake na nangyayari sa iba't ibang panig ng mga bansa, yung mga typhoons na nangyayari, yung mga nag-explore na mga pagbaha sa iba't ibang bansa ng panig ng bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. O ngayon, yung pag-iiringan, yung pag-aaway ng mga bansa, hindi ho ba marami na sumusuporta sa bansang Pilipinas sa higanting halimaw na sakim na bansang China na pinagmimitian ang gininyong Philippine West Sea dahil nandun yung riches ng ating minamahal na bansa, yung white gold, yung deuterium. Gusto ba pa sa China yan para tumaas yung economic sa growth nila, bagsak ang China. Ngayon ang Pilipinas, umaangat ang ekonomiya. Di ho ba nangyayari na yung hula sa bansang Pilipinas? At marami namang nagdi-deny na nililin lang ang mga may pandinig na hindi atin ang Philippine West Sea. Ito, sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silangan. So makatwid, ang silangan, Pilipinas. Dahil ito lang ang may katangian na 7,000 more than archipelago. Amen po ba? Ngayon, kung hindi natin i-claim ito, ginagawa pa natin sinungaling ang Panginoon Diyos sa sinabi kay Propeta Isaias, dito na mangyayari ito ngayon at nangyayari na nga. Maliwanag po ba sa atin? Saan po inilagay ang nilalaman ng banal na kasulatan? Nakadigdi pa yan. Wala naman pinaglagyan ibang pangalan kundi bundok ng Sayon ng itinuturo sa sulat ni Apostol Pedro na ang nilalaman ng banal na kasulatan nilagay sa banal na bundok ng Sayon ang sumampalataya sa pagkabuhay na maguli hindi mapapahiya hanggang sa muli niyang pagparito. Sang-ayon po ba tayo ron? Ngayon, yung nakakarinig na ayaw dinggin itong tinig, baka pag may dumadating ng kalamidad, pakita tayo ng pakita ng kapaimbabawan natin na tayo gusto rin pala nating maligtas. Ngayon, hanggat malakas tayo, unawain na natin yung naririnig natin, ipinapahayag sa social media na ang hatid nito, concern to the people, nationwide, worldwide. Amen po ba? Unlimited dito. Walang bayad dito. Di isang sentimo, wala kaming hinihingi sa inyo. Ito yung buong katungkulan ng tao na ihasik sa buong mundo para marinig ito ng mga mapagkailangan at makatyak sa kaligtasan at pag-asa nating lahat na ang kahalili nito'y kagalakan ng ating puso at kaisipan. Amen po ba? Amen. Hindi katulad ng mga nagsilitawang masasaganang relihiyon, mga icon na relihiyon, puro pagtatanyag ng kanilang pangsariling kasikatan. Ano po? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Yung talagang binibigyan ng kaalaman at pagkaunawa para makatyak sa kaligtasan. Mananagot pa yung nagdi-deny nito na
sinasabing hindi atin itong Philippine West Sea eh. Sinasabing haka-haka pa tayo eh. Ilang presidente na ba ang namuno sa minamahal nating bansa hanggang sa nagkaroon pa ng pagtatalo at dinadala ito sa United States para patunayan na ang bansang Pilipinas covered nung 7,000 mahigit na archipelago. Ang Panginoon Diyos ang nagsabi nito. Di ibig sabihin sinasalansang ng mga nagdi-deny kung hindi atin yung Philippine Sea. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba? Amen. Meron ho bang referensya? Ito yung referensya, ito yung patotoo, ito yung basihan. Na sa sikatan ng araw, luluwalhatiin ng Diyos ng ating mga ninuno. Naunawaan ba natin kung paano natin bigyan ng nakalulugod na pagsamba ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan na sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksi sa pagkabuhay na mag-uli. Tayo ang magiging tanda dito sa sanlibutan, sa mga bulaang, mga relihiyon dito sa mundo. Amen po ba? Ito yung nakalulugod na bunga sa pagkapanganay na hain sa Panginoon Diyos. Nagbabalik ng maraming karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan. Ikiniklaim natin yung Philippine West Sea na pag-aari ng Republika ng Pilipinas at ipinapadalangin natin yung presidente ng minamahal nating bansang Pilipinas. Kung Pilipino tayo, gagawin natin yung opportunity na tungkulin natin bilang Pilipino. Ipadalangin natin yung presidente ng estado ng gobyerno ng Pilipinas dahil yung pagmamalasakit niya para sa Pilipino, hindi para sa sarili nila. Kaya alisin na natin yung mga negatibong kaisipan natin sa mundo. Amen po ba? Amen. Alam niyo yung ganyang kaisipan ay makasarili eh. Nakilala niyo ba si Judas? Saan ibinenta yung kasaysayan ng Panginoon Jesucristo para mangyari itong panukala na pinagtitibay sa puso't isip ng may mga pandinig? Amen po ba? Amen. Yung makakarinig nito ang pinatitibay at pinatatatag sa puso't isip natin hindi mawawala sa labi natin yung tanda ng patotoo. Palalakihin natin yung anak natin sa daan ng katotohanan patungo sa kaligtasan natin sa langit. Jesus Christ is the key of our faith in the resurrection. Go to heaven. Wala namang ibang daan tayong ikabubuhaya. Wala namang ibang susi tayong tatanggapin kundi ang tunay na kaligtasan ng susi ay pananampalataya natin na tayo ay hindi taga-mundo, taga-langit tayong lahat. Amen po ba? Amen. Tayo ang kahariang itinayo sa paniniwala ng mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na mag-uli na non-profit organization. Ibig sabihin, walang kinauugnayang alinmang paniniwala sa sanlibutan, kundi sa pamamagitan ng Jesucristo tayo inorganize. Inassembly tayo. Amen po ba? Kaya bunga tayo sa pagkapanganay. Nakatala na sa langit ang bundok ng Sayon. Pakibasa nga po yung aklat ng Revelation, yung pinag-aharian ng Kordero, yung umaawit ng mga bagong awitin. Si Propeta Moises umawit ng bagong awitin Inawitan ng Panginoong Diyos Nung isugo siya sa Ehipto, alisin yung bayan sa Ehipto, inalipin ng Ehipto yung bayan, yung Sayon, inalipin ng Ehipto yan Pakibasa nga po yung pinag-aharian ng Panginoon Diyos na lahi ng Israel. At inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng Kordero na sinasabi, mga dakila at kagilagilalas na mga gawa, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa. Naunawaan po natin, Amen. yung bagong awitin, tanging yung mga umaawit lang ang nakakaunawa. Ngayon, yung inaawit natin, the great and marvelous, the work of God. Di ho ba yan ang kagilagilalas na gawa ng Panginoon Diyos? Nahayag sa atin yung kung paano si Kristo namatay sa krus at binuhay na mag-uli. Di ho ba yan yung bagong awitin na inaawit natin na mga may tanda ng patotoo na umaawit ng bagong awitin? Amen. Amen po ba? Amen. Natanging yung mga umaawit lang ang binigyan ng pagkaunawa na makaunawa. Naiisa lang ang Diyos na tunay natin na nagbigay sa atin ng regalo na tagapagmana ng buhay na walang hanggan.
na umaawit tayo ng bagong awitin. Naunawaan natin yung inaawit natin. Amen po ba? Amen. O naunawaan natin yung pinaghaharian ng kordero. Umaawit ng bagong awitin. Nakita na ni Apostol Juan Maliwanag po ba sa atin na nilalaman ng banal na kasulatan kung saan inilagay, naka-specific na, nakadignify na sa bundok ng Sayon, ipapangalan ng mabuting balita na mayroong patotoo na ipapangalan sa buong mundo, nationwide, worldwide, ang patotoo para marinig ito ng mga may pandinig na pinagkakalooban na maunawaan na natin bawat isa para makatyak na tayo sa kaligtasan natin bawat isa sa mga anak-anak natin at apo natin. Dahil talagang napakarami nang nangyayaring kababalagang nagaganap. That is the sign of second coming of Jesus. Amen. Ito yung last days Ipapangaral lang mabuting balita sa maraming mga bansa worldwide na nagpapatotoo sa Panginoong Kristo, darating ang wakas. Gusto pa ba nating mahuli? Amen po ba? Nasa atin yung desisyon Wala sa amin. Bilang taong katulad nyo, kung hindi kami tinawag na mag-message dito, at kung hindi ito nangyari, dadala sa banal na kasulatan, yung mga reference na ginagamit namin, na natitinig natin, na subaybayan nyo kami, sundan natin para matyak natin yung binabasa namin na nasa banal na kasulatan. Nasa pangyayari Nangyari yung nadidinig natin, ipinapahayag sa social media. Ginawa ng Panginoon Diyos yung pagpapatunay Kaya sino makapagdi-deny nito? Kaya yung Philippine West ang Panginoon Diyos ang nagsalita niyan. Sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos, dito niya sinalita at inisip na pangyayariin at pagtitibayin sa pulo ng mga dagat sa bansang Pilipinas na dito siya luluwalhatiin at dito itatanyag ang kanyang kaluwalhatian na nagpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli, yung nangangaral na nagtatanyag ng mensahe para maligtas tayong lahat. Amen po ba, people of God? Amen. Huwag tayong maging ignorante sa huling panahon. Huwag kung kailan pag may dumarating na salot, ayan, yung monkeypox. Yung monkeypox, nalalaman na po ba natin ito? Tuminig na yung virus na monkeypox. Huwag tayong maging ipokrito sa huling panahon. Huwag natin, puro sarili natin ang tingnan natin ang kaaliwan. Pag may dumarating na sakuna o kalamidad, apura ang tawag natin sa Panginoong Kristo, nagiging paimbabaw na lang tayo Amen po ba? Amen. Amen. O ano pa yung mga ibang kalamidad na maaaring dumating? Yung iringan ng China at ng Pilipinas, nakapaikit na yung mga maraming bansa dyan. Ang computerize ang lahat ng mga atomic bomb ngayon. O saan pa tayo pupunta? Pwede tayo maligtas kung mangyari yan. Merong ipinaghanda ang Panginoon Diyos Kung saan inilagay ang nilalaman ng banal na kasulatan sa bundok ng Sayon inilagay ang sumampalataya, hindi mapapahiya, kundi pinagkalooban ng pag-asa ng kaligtasan bawat isa. Kaya si Propeta Moises na alipin ng Panginoon Diyos, umaawit ng mga bagong awitin Gusto ba natin maunawaan yung inaawit ni Propeta Moises na naunawaan nila na kagila-gilala sa kamangha-mangha ang iyong mga gawa o dakilang kataas-taasang tunay na Diyos ng Israel, ang walang hanggang Diyos hanggang sa wakas ng lupa. Umawit sila Propeta Moises ng bagong awitin. Inawit nila yung kagila-gilala sa kamangha-manghang mga gawa ng Panginoon Diyos doon sa disyerto, nung hatiin yung dagat na pula. Pagka madilim gumagawa na, haliging ka po yung Panginoon Diyos. Nung nagutom sila, nagpaulan ng pugo para sila'y makakain. Nung nauhaw, pinati yung batong malaki para makain sila ng tubig na mamatid uhaw nila. Yan yung mga patotoo na nangyari na sinampalatayanan ng 12 lahi ng angka ng Israel. Kaya yung 144,000, nagpapatotoo silang lahat
At tayong nalalabi, nakapupuna ng 144,000 na nakita ni Apostol Juan sa pangitaing magaganap sa huling panahon, na babalikan tagapagligtas, na may babalikan siyang bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Kaya nga, inisip, ipinanumpa, sinalita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na pinagpagtitibayin sa mga gaganap nito, dahil babalik na siya sa bundok ng Sayon. Maghahari na siya ng 1,000 taon sa Sayon. Amen po ba? Amen. Pwede bang merong patibayan at panukala na iginayak sa iglesia na hindi natin ito gaganapin at ito yung itatanyag natin at ipaghihiyawan natin sa mga may pandinig para makasama natin na maging tagapagmana ng pangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan natin. Amen po ba? Amen. Di ba pinangyayari ngayon ng Panginoong Jesucristo to? Naunawa natin na yung bundok ng Sayon na maawit ng mga bagong awitin na batay sa hula ng mga banal na propeta. Kagilagilalas o kataas-taasang Diyos na tunay na nabubuhay magpakailan-kailan pa man na maghahari sa bundok ng Sayon. Nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Di ho ba ang Panginoon Diyos ang nagpakilala at nagtanyag niyan? Ipinakilala niya yung kanyang pagiging tunay na Diyos na Espiritu, buhat ng lalangin ng langit at lupa. Nandun siya sa ibabaw ng tubig na ang larawan ng Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula. Sabi ng tagapagligtas natin ay ako ang una, ako ang huli, ako'y ako nga. Amen po ba? Amen. Naunawa natin na kaya sabi ng Panginoon Jesucristo ang Ama at ang Anak ay isa lang ang Diyos, buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Espiritu ang Panginoon Diyos, buhat sa pasimula. Di ba hanggang kawakasan, Espiritu ang paniniwala ng mga tunay na iglesia na may mga tatak ng patotoo sa puso't isipan na hindi nawawali sa labi yung tatak na relasyon lahat. Amen po ba? Amen. Sino nag-assembly? Di ba ang Panginoong Jesucristo ang napakadakilang organizer at nag-assembly sa atin bawat isa? Siya ang nagbigay ng seremonya ng pagdiriwang natin na umaawit tayo ng mga bagong awitin na batay sa hula ng mga banal na propeta, na batay sa kasaysayang ginawa ng Panginoon Diyos na pinakilala sa mga iglesia. Nagaganapin natin ito, nag-iintay na tayo sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo, nakadami tayo ng kabanalan. In reality, pinamumuhay na natin yung hula ng mga banal na propeta na nag-iintay at nagtatanyag tayo ng kaluwalhatian at karangalan ng Panginoon Diyos na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang tunay na Diyos natin Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. To God be the glory in this place, in the secret place, in the Most High. Woo! We thank you, God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Tunay na nagagalak ang aking kalooban sa isang hamak at mangmang na kalagayan at mahinang kalagayan ko. Amen po ba? Amen. Ito yung reels ko, ito yung real talk ko, ito yung living ko, ito yung buhay ko Yung the greatest commandment is love your God and love your neighborhood. The first commandment, ito yung pag-ibig sa Panginoon Diyos na inihahayag ko na naririnig natin. Na kalayaan naman natin ito, freedom of expression, freedom of information, freedom of communication. Kalayaan natin lahat ito ngayon. Nasa atin ang desisyon ngayon. Libreng-libre tayong lahat ngayon. Kaya nga, patuloy kong binabalikan itong sinabi kay Propeta Isaias. Nangyari yung hula sa minamahal nating bansa Sa dinami-dami na relihiyon ngayon sa buong mundo, thousands of religions, po? Ngayon pa lang nyo maririnig na tila ata bago. Hindi ito temporaryong bundok. Po? Ang binabanggit na bundok dito, kalikunan o delegasyon ng mga believers ng Panginoong Jesucristo o participants o partakers ng Panginoong Jesucristo na binigyan tayo ng the greatest ceremony. Binigyan tayo ng pagdiriwang na inaalala natin yung pagdurusa sa krus, yung kamatayan at muling pagkabuhay hanggang sa muli niya ng pagparito.
Maliwanag po ba sa atin sa mga may pandinig? Amen. Kaya mananagot pa yung nagdi-deny na hindi atin yung West Philippine Sea. Mananagot. Bakit po? Ang Panginoon Diyos ang nagdeklara nito kay Propeta Isaias, tapos i-deny natin. Nangyayari na yung exploration ng langis ng Republic of the Philippines. Nangyayari na yung hula. Amen po ba? Kaya ano naman ang kabuluhan natin bilang tao kung i-deny natin yung Philippine West Sea? Ang nagbigay ng pagkakabahabahagi ng pulo ng mga isla ng Pilipinas ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Namasdan niyo yung langit? Namasdan niyo yung lupa? Sino nagbukod ng lupa sa tubig? Sino nagbukod-bukod ng mga isla sa bansang Pilipinas? Look unto Jesus. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen po ba? Ako, pananagutan natin sa Panginoon Diyos yung nagdi-deny ng Philippine West Sea. Bilang Pilipino, pinaninindigan ko po yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. At maging yung testimony na nangyari na nasulat sa banal na kasulatan, ito ho, pinaninindigan ko at tinatayo ko sa mga may pandinig para marinig natin at magkaroon tayo ng relasyon lahat at makatiyak tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Kung Pilipino tayo, mahal natin yung bansang Pilipinas. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya kung Pilipino tayo, magmalasakit tayo sa gobyerno ng Pilipinas. Amen po ba? Huwag tayo masyadong negatibo. Ano po? Kabiguan ang magiging dulot ng mga negatibo. Pero yung positibo, yung mga mananampalataya, forever and ever victory ito. Naunawaan po ba natin yung nasulat na panukala na pinagtitibay ng Panginoon Diyos, yung inisip niya at ipinanukala niya sa mga may pandinig? Sapagkat itinayo ko ang aking banal na bundok ng Siyon na kublihan at kandungan ng mga napipighati at nalulumbay, yung mga nadaya ng mga mandarayang mangangaral. Ito yung tinig, pakinggan na po natin at makatakas na tayo sa mga bulaang mandarayang mangangaral. Hindi pagandahan ng building, hindi pagandahan ng, hindi paramihan ng organisasyon ng mga dinaya. Ano po? Sino ang naghanda nito? Ang iisang Diyos na tunay natin na sinasamba sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Siya lang ang nag-assembly nitong bundok na Sayon. Siya lang ang nag-organize nito. Siya lang ang nagbigay sa atin ng selyo ng patotoo na ginaganap natin sa pagdiriwang natin ng araw ng Sabat. Kahit saan tayo lumakad at tumaroon, kasama natin yung hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Lahat ng kay Kristo, wala ng hatol. Amen po ba? Amen. Nakagagalap po sa isang mahina at mangmang na kalagayan. Ano po? Sasabihin natin, bago ata yung bundok na Sayon, hindi pa tayo tao. Hindi pa tayo tao. Wala na pong banal na bundok na Sayon, nabunga sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin. Kaya nga umaawit ang bagong awitin yung pinag-aharian ng Kordero Nakita na ni Apostol Juan ito. O tayo kapupunan ng 144,000. Kaya huwag nating lilimutin itong naririnig natin worldwide na pinapakaralang tanda ng patotoo, darating ang wakas. Amen po ba? Amen. Huwag tayong pahuhuli kung kailan may dumarating na kalamidad tsaka tayo nagpapakita ng kapaimbabawan sa mundo. Ano po? Maging yung mga pastor na sumalansang, yung mga pastor na namumusong. Makinig ang lahat ng mga pastor ngayon sa panahon ng katapusan. Kaya tayo itinayo mga priesthood para parangalan natin ang tunay ni Diyos buhat sa pasimula na lumikha ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi natin gagawin ito, pananagutan natin ito, hahabulin tayo ng mga gawa natin. Ano po? Amen po ba? Amen. Huwag tayong maglakas-lakasan ng loob ngayon dahil nagaganap na yung lahat nagaganap ng madali ang lahat ng sinalitang hula sa mga banal na propeta. At yung maraming nanguhula ngayon, yung nagpapatiuna ng
na magaganap sa waynawa ng Panginoong Kristo sa pagkabuhay ng muli lahat ito. Makinabang lang sa mundo kahit magsinungaling na magsalita sa social media. Kaya ngayon, binigyan ng Kongreso ng batasang mga vloggers Lahat ng mga hindi mapapatunayan na ipinapahayag warrantless arrest. Amen po ba? O kaya ngayon, ito, binabasa ko yung reference na tunay na ang Philippine USCA sa bansang Pilipinas Sino lumikha ng mga bansa? Di ba ang Panginoon Diyos ang lumikha ng mga bansa? Sino nagtatalaga ng presidente sa bawat bansa? Sino may control ng universal earth? Di ba ang Panginoon Diyos ang may control lahat yan? Amen po ba? Amen. Sino nagpahiram ng buhay sa tao? Di ba ang Panginoon Diyos din ang nagpahiram sa atin ng buhay? Ngayon, naunawaan na ba natin bilang tao na napakadakila nitong opportunity na dapat nating gampanan na parangalan natin at luwalhatiin at dakilain natin at parangalan natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na nagpapatuto sa pagkabuhay na maguli na pinakikilala natin na ang larawan ng tunay na Diyos buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo sa Revelation? Ako ang pasimula, ako ang una, ako ang huli, ako'y ako nga. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya sabi ng Panginoon kay Propeta Isaias ako'y nagligtas, ako'y nagpakilala sa inyo, ako'y nagpahayag sa inyo. Ako nga ang tunay na Diyos, walang ibang Diyos liban sa akin. Naunawaan po natin, nagpakilala siya sa pamamagitan ng Jesucristo, kaya medyo merong tagapamagitan nagpakilala na sa atin Nagtanyag na siya sa atin para itanyag natin yung larawan niya. Yung kaluwalhatian niya ng Diyos buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa, Espiritu siya. Amen po ba? Amen. Kaya nga pagdating doon sa aklat ng isang banal na propetas, doon sa aklat ni Propeta Zacarias, tatawagin ang pangalan ng Diyos at sasambahin ang pangalan ng Diyos na iisang Diyos na tunay. Amen po ba? Amen. Di ba ang sasamba sa Panginoon Diyos na tunay yung mga iglesia, yung mga taong magbabalik ng maraming kaluwalhatian at karangalan at kadakilaan, nabubuhay na may pananampalataya, God is my real. Naunawaan niyo po ba yung God is my real? Jesus Christ is change of my life. That is my journey in our living in the resurrection of our Lord Jesus Christ in the resurrection. That is my future. Amen po ba? Amen. Ito yung buong katungkulan natin bilang tao May higit pa bang posisyon dito? O dito tayo talaga binigyan ng responsibilidad para itanyag natin at duwalhatiin natin ang tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kung walang nagsalita, may makikita tayong langit. Kung walang nagbukod ng lupa sa tubig, may makikita tayong lupa. Kung walang nagsalita, may makikita tayong puno. Sa pamamagitan ng salita, nakita natin lahat yung puno, yung hayop, yung isda, yung kinabubuhay natin sa kalagatan. Sino nagbigay ng oxygen sa tao? Hindi ba? Masdan natin si Jesus na siyang nagpasakdal ng paniniwala natin lahat. Di ba yan din ang number 1 na pangangailangan ng tao? Oxygen, air, di po ba? Amen po ba? Water. Di ba yan ang pangunahing kailangan natin? Sa spiritual naman, sumasalarawan na ang salita ng Panginoon Diyos ay tubig ng buhay na nagbibigay at tumatagal sa pagkauhaw natin dito sa sanlibutan. Bread is the Word of God. Bread is the spiritual living. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin na dito sa pulo ng mga dagat, luluwalhatiin ang tunay na Diyos ng mga tunay na iglesia. Bakit nasabi kong tunay na iglesia? Maraming mga iglesyang peke. Bakit naging peke? Hindi nila niluluwalhati ang tunay na Diyos buhat sa pasimula
ang tunay na original na Iglesia ng Panginoong Kristo na inorganize at itinayo sa pagkabuhay na mag-uli, nadidinig nyo yung katayuan ng pananampalataya na may relasyon, buhayang pananampalataya, ipinapangaral worldwide, nationwide. Amen po ba? Amen. May hulang nangyari yung hula, nasulat naman yung katuparan ng hula, na sinaksihan ng mga banal na apostol ng Kordero yung hula na pinaniniwalaan ng mga nalalabi na kapupunan ng 144,000, yung mga descendant, yung mga remnant church, kapupunan ng 144,000. Kaya nangangaral ng mabuting balita worldwide. Amen po ba? Amen. At merong patotoo yung pangangaral. Buhay ang pananampalataya ng nangangaral. Iniahasik yung mabuting balita sa mga may pandinig para magkaroon ng katiyakan yung mga may pandinig na manatili tayong tapat doon sa hula ng mga banal ng propeta na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. At iniisip at pinangyari ng Panginoon Diyos yan. Ipinakilala sa atin yan upang maligtas tayo at huwag tayong datnanang kabagsikan at galit ng Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Narinig niyo po ba ako? Naunawaan po ba natin? At yung mga pastor na ginagamit sa pakinabang ang pangangaral, naku po, magsisi na tayo sa huling panahon. Napakapangalim nitong huling panahon na pinakikita ng Panginoong Diyos yung magaganap sa muling pagparito ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na naghahari sa iglesia ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya maging si Propeta Moises na tapat na lingkod ng Panginoon Diyos, umaawit ng bagong awitin na umaawit siya ng kagilagilalas at kapakahamangha yung mga kababalaghan na ginawa. O aking tunay na Diyos na kataas-taasang manlalalang ng langit at lupa hanggang sa wakas ng lupa. Ano sabi ni Haring Nabucodonosor? Yung nanindigan tatlo, si Meshach, si Shadrach at si Abednego, hindi sila sumamba sa Diyos ni Nabucodonosor, nanindigan sila. Kaya ang kaligtasan, pinaninindigan yung patotoo. Amen po ba? Amen. Ang Diyos natin ay tunay, ang Diyos natin ay isa, Espiritu, walang laman, walang mga buto, kaya tayo nagpapatotoo eh. Naunawaan po ba natin? Amen. Alam nyo, hindi na bago yung nangyayari. Since birth pa lang ng pagiging tao ko, sa pasimula pa lang dinaya na ng evil ang mga tao. Saan dinaya? Sa mga bagay na temporary. Amen. Sa mga bagay na temporary na mga artificial. Walang inosang tao ngayon na hindi pakinabang ang hinahanap eh. Masakit lang itong pakinggan. Dahil yun ang totoo. Yun ang reality ng buhay natin. Dahil nasa huling panahon na tayo, nasa kahirapan na tayo. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya kung gusto natin maligtas, maging totoo tayo, maging tapat po tayo. Amen po ba? Amen. Ang sinasaksihan ko sa pagtatanyag ko ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula, merong patotoo na pinaniniwalaan at ipinapangaral sa social media. Yung tunay na may relasyon, hayag na hayag sa labi ng may relasyon, yung patotoo. Yung walang relasyon, bakit ba nangyari ito? Nangyari itong patotoo, nasulat eh. Bakit ba rin sa mga pastor na kayo nakangaral eh? Parang ikinahihiyan nila yung patotoo. Pero pag nakikinabang sa mga pandaraya doon sa mga dinadaya nila, tuwan-tuwa, ano, pagandahan ba ng buhay? Pagandahan ba ng suot? Wake up, people of God. Gumising tayo, gumising tayo. Saan po ba nalulugod ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo? Nalugod ang Panginoon Diyos kay Haring Solomon eh. Pinahingi siya ng kahilingan kung ano yung hiningi ni Haring Solomon eh. Sabi ni Haring Solomon, bigyan niyo po ako ng isang pusong marunong guminala ng masama at magaling. Bigyan niyo po ako ng espiritu na makilala ko yung mga mangangaral na mandaraya. Bigyan niyo po ako ng espiritu na makilala ko kung ako nga yung itatayo mo, na isinugo mo.
Ngayon, nalugod ang Panginoon Diyos sa kanya. Kung ano yung tinayuan ni Haring David, yun ang tinayuan ni Haring Solomon, yung palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta, yung katarungan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya, upang mapangasiwaan ko ang iyong bayan, bigyan mo ako ng espiritu na marunong kumilala ng masama at magaling ng mabuti at walang hanggang aral. Amen po ba? Nalugod ang Panginoon Diyos sa kanya. Hindi niya hiniling na pagyamanin siya, hindi niya hiniling na pahabain ang buhay niya at kaarawan niya, hindi niya hiniling na lipunin yung kanyang mga kaaway. Ano sabi ng Panginoon? Pararatingin ko ang kayamanan sa iyo at pararatingin ko ang mahabang kaarawan mo, Solomon. Pararatingin ko, nalilipunin ko ang lahat ng daraanan mong lakad na masama na ayaw kumilala sa akin. Amen po tayo ron. Amen. Nakatawa natin kung alin yung konsepto na ginawa ng Panginoon Diyos na sa pangalan ng Jesucristo ngayon gaganapin natin, bibigyan natin ang nakalulugod na hain ng pagsamba ang Panginoon Diyos sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Na tayo yung binabanggit na Remnant Church na kapupunan ng 144,000 na pinagaharian ng Kordero, na binabata ni Satanas ngayon sa kahirapan, ginigipit ni Satanas ngayon sa pagdurusa. Amen po ba? Amen. Saan ginigipit ni Satanas sa mga gumaganap ng patotoo ni Jesus? Nasa Revelation yun na. Pakibasa nga po sa Revelation, yung binabata ni Satanas na may patotoo ng Panginoong Jesucristo, ang bayang banal na binaganda ng tahanan sa langit, na nabunga sa pagkapanganay, ang iglesia ng bundok ng Sayon, ang pangkahalatang pagdiriwang at pagpupulong natin. Naka-specify nakadignify ang bayang banal ng Panginoong Jesucristo na binaganda ng tahanan sa langit, recorded in heaven, recorded sa Security Commission, lisensyado. Amen po ba? Amen. Yung referensya na mabasa natin sa banal na kasulatan, nagaganap na ngayon. Kaya yung nagdi-deny ng Philippine West Sea na Pilipino, na dito naman isinilang sa Pilipinas, idinideny pa yung Philippine West Sea. Ang Panginoon Diyos ang nagsalita niyan. Siya din ang nagbukod ng pulo ng mga dagat dito sa Pilipinas. Pwede bang gawin ng tao yung 7,000 northern islands sa Philippines? No! God is the greatest marvelous, the work of God. Ang Panginoon Diyos ang gumawa niyan. Tapos, i-deny natin, para natin sinanansang ang makapangyarihan, kataas-taasang manlalalang ng langit at lupa. Ano pa? Naku, isaway naman ng Panginoon Diyos sa pagkabuhay na maguli sa pangalan ng Jesucristo itong mga ganitong espiritu na sumasalansang sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Nadinig niyo ba yung binasa ko? Isang konsepto, isang talata ng Isaiah chapter 24, verse 15. Ano po? Kaya't lumalatiin ninyo ang Diyos sa silangan, sa pulo ng mga dagat, lumalatiin ang Diyos ng Israel. Ang lumikha ng langit at lupa, ang kataas-taasang walang hanggang tunay ng Diyos sa pagkabuhay na maguli. Nag-iisang Diyos na tunay natin na sinasamba sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ng Jesucristo. Amen po ba? Kaya yung simpatya ng Iglesia ng Bundok ng Sayon ipinapanalangin ng buong Iglesia sa 7 kontinente as a whole worldwide. Amen po ba? Amen. Para magising na sa katotohanan at makatsak na sa kaligtasan at pag-asa natin, bawat isa na tagapagmana tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan na magiging tagalangit tayo hindi tayo taga-sanlibutan. At yung mga taga-sanlibutan na ayaw manalig, binigyan ng kalayaan at binigyan din ng consequence na magdurusa sa sanlibutan. Nakita niyo yung nangyaring wildfire sa US. Yung sumalansang sa Panginoon Diyos na hindi man lang nila pinarakalan sa US yung mga celebrity na mga nagsisikata, mga tanyag na artista worldwide. Ano po? Ba't nasabi kong celebrity worldwide? Mga sikat sa buong mundo Ano naging consequence? Di ho ba kakilakilabot na takot ang nangyari dumating na 1,000 hectares na talagang napaka mamahaling mga houses, mga cars, mga properties, nawala ng kabuluhan, naging abulang. Yung mahabang panahon na pinagsikapan ng mga celebrities sa United States.
Isipin natin, magbulay-bulay tayo. Ano ang kabuluhan ng mga bagay na iniipon natin sa sanlibutan? Kung wala tayo dito sa kalooban ng Panginoon Diyos para luwalhatiin natin siya bilang tao. Meron ba kabuluhan pa? Huwag natin ipagpapalit sa mga artificial na bagay ang pananalig sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Dahil dito na lang sa pananampalataya, ipinagkaloob ang pag-asa at kaligtasan ng sino mang makakarinig na mananatili ng tapat sa hula ng mga banal na propeta na nagpapatotoo na kadamit na tayo ng kabanalan na nagbabantay at nag-iintay bilang watchman servant sa muli niyang pagparito. Kaya tinawag na faithful and wise servant tapat at mabuting katiwala. Nananatili tayo sa pagkabuhay na magmuli, kaya tapat at mabuting katiwala, marunong at tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. Naninindigan sa patotoo. Hindi tayo lilingon sa kanan, hindi tayo lilingon sa kaliwa at likuran at harapan para tayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan na patay na Diyos. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung buhay ng Diyos ko, magpasawalang hanggang sa wakas ng lupa, hayag na hayag sa worldwide. That is my concept. That is my concept of our faith in the resurrection of our Lord Jesus Christ. The greatest King of Kings of our living. The greatest Kings of our faith in the resurrection. The greatest justice of our living. The greatest justice of our faith in the resurrection. Nakikiba ka sa mga bulaang mandarayang makangaral ngayon. Amen po ba? Amen. Nagmamasid ako na ito yung nakalulugod na palatuntunang itinatayo ko, na nagpapatotoo ko, nagbabalik ako ng maraming kaluwalhatian at karangalan at kadakilaan sa Panginoon Diyos na buhat sa pasimula ang lumikha ng langit at lupa. Ang lumikha ng bagong langit at bagong lupain, ang lumikha ng land of promise, ang lupang pangako na tinatahanan ng mga iglesia. Yung mga iglesia na gumaganap ng katwiran ng patotoo, ang lupang pangako ng tagapagligtas. Hindi magkaiba yung bundok ng Sion sa panahon ni Haring David. That is the same Mount Zion. Tatinig nyo ba yung mga dating Sion na mahinga sa ilog ng Babylon nalungkot sila, napigati umawit sila in the rivers of Babylon. Nadinig nyo ba yun? Naalala nila yung kalagayan ng Sion nung una na pinuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos O ngayon, muling in-raise up ang bundok ng Sion in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Sa pagkabuhay na maguli, in-raise up ang bundok ng Sion na dating nagiba. Nagiba ang dating Sion nung una. Ngayon, in-restored na. Amen po ba? Amen. Dito na nahayag sa pulo ng mga dagat, sa sikatan ng araw, niluluwalhati ang Diyos ni Father Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos na kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa, ngayon at magpakailan-kailan pa ba na maghahari sa bundok ng Sion. Sa bawat individual na iglesia, maghahari siya sa puso't isip natin bawat isa. May mga relasyon tayo bawat isa. Hayag sa labi natin yung tanda ng patotoo. Silyado tayo bawat isa. Nagbabantay tayo sa muli niyang pagparito. Nadatan tayo, alive tayo. Na inaalala natin ang tanda ng patotoo sa muli niyang pagparito. Naririnig niyo ko, people of God. Amen. Naririnig niyo ko through social media worldwide in the 7 continents all over the nations. Amen. Sa napakaraming organisasyon na relihiyon ngayon, thousands of religions in the 7 continents worldwide. Ngayon pa lang po nagaganap ang spiritual warfare o kompetisyon ng mga kaharian ng mga relihiyon. Amen po ba? Amen. O nakita nyo? Kaya maraming mga bulaan at mandarayang relihiyon na ililitaw na matuwid na relihiyon na may relasyon sa tagapagligtas upang hatulan ng mga naparitong mandarayang mangangaral. Maraming nauna na mahuhuli. Merong nahuli na mauuna na at mananatili ng magniningning sa karangalan ng Panginoong Jesucristo dahil mag-ahari ang Panginoong Jesucristo sa bundok ng Sion ng 1,000 taon. Amen po ba? Pag-aharian yung mga umaawit na mga bagong awitin na
tanging yung maawit lamang ang binigyan ng pagkaunawa na inaawit natin na kung paano si Kristo ay namatay namatay at binuhay na magmuli, gayon natin siya inaawitan ng papuri. The highest form of knowledge of worship to the living God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Naunawa natin yung mga reference na batay sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Hindi po pwedeng ipagsakdal ng hukuman ito. Bakit po? Dahil dito nagbuhat ang lahat ng batas ng tao, dito nagbuhat lahat ang buhay ng tao. Amen po ba? Amen. Ang pagmimisahe ng salita ng Panginoon Diyos through social media. Ito yung pinakamatayong na format ng communication para marinig ito ng mga pagkailangan at makasama sa kaligtasan na maging tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Hindi tayo pinagtatayo ng building para doon tayo mangaral. Sa technology tayo mangaral para hindi tayo maipektuhan ng mga antichrist na yung mga nangangaral napapahiya sa pangangaral. Amen po ba? O ngayon, hindi tayo maipektuhan ng mga antikristo. Bakit po? Ay nakita ko yung mga babae, nagpipreach ng gospel of Christ. Hindi nabalibag na lang ng kung ano maibigan ng mga antikristo ngayon, shame din ako. Bakit? Yung mga hindi marunong kumilala sa Panginoong Jesucristo, ay di, inilayo ako sa kapahamakan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Sa ayon po ba tayo ron? Amen. At dito ako sa isang sikretong sagradong kalagayan ng paghahayag ng katotohanan. Amen po ba? Amen. Napakapayapa at panatag na kalagayan. Pero, break news ito. In the history of our country, in the Philippines, history po ito for the first time. Sa napakaraming mga lumitaw na mga organisasyon, ng mga kaharian na nagsisipagdaya, ito yung nahuling kaharian na itinalaga ng Panginoon Jesucristo na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Makikilala niyo yung katayuan ng pananampalataya, nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. May relasyon sa tagapagligtas. Maliwanag ko may relasyon ko. Ginawa ng Panginoong Diyos yung relasyon ko, ipinakilala sa maraming mga bansa ng buhay maguli yung ating tagapamagitan na si Jesucristo Amen. Amen po ba? Alive na alive sa social media. O tingnan niyo yung mga haka-haka. Hiyang-hiyang ihayag yung katotohanan nangyaring nasulat sa banal na kasulatan Bakit po? Ano nasa isip? Talastas na ng Panginoong Jesucristo ang nasa kalooban ng pag-iisip ng mga mandaraya. Inuna nila yung kanilang karangalan, yung pakinabang nila. Ngayon, paano pang makapag-move forward yan? Ang inibigay mga material na bagay, pinagpalitan katotohanan sa material na bagay. Hindi na nanatiling tapat Ano man ang sinasapit na kahirapan nagtitiis para maging ito yung pagsasanay ko at ihasik ko yung katotohanan doon sa mga mapagkailangan at makasama sa tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ito yung pinakapagkain ng Iglesia ng Bundok ng Sayon Hindi napapanis. Ang hinahanap ng mga ayaw maglingkod sa Panginoong Jesucristo puro lumilipas, puro nabubulok, puro nawawala. Ngayon, binigay sa atin kayamanan, mababaw natin sa langit pagkain. Hindi nabubulok hindi napapanis, hindi lumilipas. Gatundo ko, kundit man nananatili sa puso't isip at alaala natin hindi humihiwalay sa labi natin ang kanat lahi natin Mga bagong nilalang. Kung paano sa huling panahon nagkaroon ng bagong Pilipinas, bagong nilalang din yung itinayong bundok ng sayo ng Panginoong Jesucristo sa pagbabagong lahi, ang kanang tagapagligtas yung naghahasik ng patotoo sa social media. Amen po ba? Amen. Hindi naman mahasik ito sa mga icon na relihiyon Kasi paano mahasik yung pagkain ng banal? Hindi naman banal yung magaganda kalagayan. Kundi nanangan sa mga bagay na pakinabang ng sanlibutan, mahasik lang ito dun sa mga itinalagang magbabanal. Amen po ba? Amen. Yung mga talagang ginising sa katotohanan, doon lang mahasik itong patotoo
At dito hahatulan yung mga mandarayang nagsinitawang nandaraya ng mga pusong walang malay. Ginawa kapakinabangan yung mga taong dinaya. Ano po? Masakit pakinggan ito. Eh ngayon, kung hindi tayo masasaktan, hindi natin makikilala na mandaraya pala tayo. Kaya merong nahuli na righteous, maraming lumitaw na mandaraya. Kaya maraming manlulupay-pay na mandaraya. Dahil yung righteous, itong huli na makikilala na at ipakikilala ng Panginoong Jesucristo na tunay na kanyang kaharian, magsasambulat yung mga unrighteous, yung mga ungodly. Amen po ba? Naintindihan ba natin? Naunawaan po ba natin yung ungodly? Hindi pro-God. Naunawaan po ba natin? Kaya sa digmaan ng kompetisyon ng paghahayag ng katotohanan, ang bundok ng Sayon na hindi kilala, na tila bago ata, ito na yung nahuli na mauuna na. At maraming nauna na magkakasambu-sambulat ang paniniwala. Why? Dahil mga liar po, ano po? Mga ungodly, unbelievers, hindi believers, pero yung tunay na believers, yung tunay na godly, nadidinig nyo, hayag yung may relasyon eh. May lumalabas na patotoo sa labi, yung may relasyon. Amen po ba? Amen. Hinubad na yung lumang profile ng pagiging ungodly. Ngayon, godly na, righteous na. Lumalabas na yung patotoo sa labi. Sa angkan at lahi niya. Naunawaan po natin. Kaya yung mga ungodly masasaktan ngayon eh. Ngayon, kung hindi tayo ungodly, hindi tayo masasaktan. Kung godly tayo, may ginaganap natin ito. At maririnig ito na maraming tao kung tayo ay godly. Ngayon, bakit naging ungodly? Inilihim eh. Inilihim para parangalan ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa buhat sa pasimula. Hello? Naririnig niyo po ba ako? Nararamdaman ba natin yung presensya ng katarungan ng Panginoong Jesucristo ngayon? Kaya itong mga nagsilitawan ng mga unbelievers, ano po? Kaya itong Philippine West Sea, pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas, dahil ang bansang Pilipinas ang katutuparan ng hula at kalooban ng Panginoon Diyos na dito sa archipelago, sa pulo ng mga dagat, luluwalhatiin ang Diyos ng Israel sa silangan. So ano pangalan ng pulo ng mga dagat na may hula? Bansang Pilipinas sa silangan ang magtatanyag ng kaluwalhatian ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo, magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Nangyari yung patotoo na ginawa, nasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung paghuhukom ngayon? Nagaganap na sa sambahayan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon ng paghuhukom ng tagapagligtas natin na naghahari na siya sa Iglesia ng Bundok ng Sayon. Hindi niya sinabi na magtayo tayo ng meeting at doon natin siya sambahin. Masasamba natin siya sa pamamagitan ng inisip niya na pinagtibay na yung pinagsasaligan, na pinaniniwalaan natin, na naririnig natin na ipinapahayag sa social media, idinideliver sa social media. Amen po ba? Amen. Sa puso siya at isip ng tao maghahari. Hindi mahiwalay sa labi ng pinag-aharian ng tagapagligtas yung patotoo. Amen po ba? Magiging tanda tayo dito sa sanlibutan. Dahil magkakasambu-sambulat ang lahat ng mga unrighteous kingdom. Isa lang ang hindi matitinag na righteous kingdom. Iglesia ng Bundok ng Sayon na nakatala na sa langit. Amen po ba? Amen. So tingnan nyo kung ano-ano na nangyayari ngayon sa mga religion eh. Nagsasambulat sa kahihiyan eh. Amen po ba? Amen. Nawaan po ba natin yung nilalaman ng banal na kasulatan? Kung saan nakadignify na inilagay na ang maniwala ay hindi mapapaya sa pagparito ng tagapagligtas. Kasi gaganapin natin ito eh. Kaya sabi ko kanina, ito yung pinaka-release ko, yung God's real ko. Ano po? Ito yung reality ko eh. Ito yung buong katungkulan ko bilang tao. Naunawaan po ba natin?
na specific na nasa bundok ng Zion ipapangaral all over the world. Ang patotoo, darating ang wakas. Kaya yung mga nanguhula na yan, yung mga nagpapatiuna, sa kanila pa mangyayari yung sinasabi nila. Ngayon, yung sinabi ng Panginoon sa mga banal na propeta, naririnig na natin sa social media. Amen po ba? Amen. Ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, may hulang ipinapangaral na nangyari at nasulat sa banal na kasulatan ng pinagsasaligan na inisip na pinagtibay sa puso't isip ng makakarinig. Nasa sa atin siya. Kapag nagdiriwang tayo, inaalala natin yung pagdurusa sa krus, yung kamatayan, hanggang sa muli niyang pagkabuhay, hanggang sa muli niya ng pagparito. At nakikita ng lahat ng paningin ng tao, napaparito na ang tagapagligtas na nakahangin sa alapaap, nakalutang sa alapaap. At yung mga kapatid nating mga may pananampalataya na pangunahing bunga sa pagkabuhay na maguli, gigisingin na yan at sasalubong na sa alapaap. At tayo namang mga nandito na nagbabantay at naghihintay, sa isang mata rin, sasalubong din tayo sa alapaap. Mapapalitan yung katawan natin na nakikita natin na may kabulungan, mapapalitan na walang kabulungan yan. Magiging espiritu na rin tayo katulad ng tagapagligtas natin. Sinasampalatayanan po ba natin yung magaganap sa atin na nagbabantay at naghihintay sa pagparito ng tagapagligtas natin? Binibigyan tayo ng confirmation of faith. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest comforter of our faith in the resurrection. Naramdaman ba natin yung presensya na siya yung umaaliw sa atin bawat isa pag nagdiriwang tayo? Sumasa atin siya. Nananahan siya sa puso't isip natin. Hayag yung katwiran ng tanda ng patotoo na may relasyon tayo, kaya yung simpatya natin, idinadalangin natin yung minamahal nating bansa sa mga higanting bansa na umaangkin ng property ng bansa natin. Ngayon, kapag nagkais at nadinig tayo, talagang sasalbo ang riches ng bansang Pilipinas. Uunlad ang bansang api. Ang bansang alipin at bansang hindi ginagalang, hindi inirespeto, may kahalili pa yung pagiging alipin ng bansa natin. Tataas ang ekonomiya natin at nagtataasa na nga. At napakarami na nga nangyayaring humanitarian project para sa Pilipino. Naunawaan po ba natin yung nangyayari? Amen. Buksan natin yung puso at pag-iisip natin. Tingnan natin kung ano yung proyekto ng gobyerno para tayo mabless sa namumuno ng ating minamahal na bansa. Nagaganap na yung hula sa minamahal nating bansa. Na ang bansang Pilipinas na matagal lang alipin sa maraming mga bansa, irespeto na ng mga bansang nakapaligid sa bansang Pilipinas. Ngayon lang mismo mga bansang nakapaligid sa bansang Pilipinas sa buong Asia, tinitingala na Pilipino. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ito, Philippine West Sea, ang Panginoon Diyos ang nagdeklara nito na para sa sikatan ng araw sa bansang Pilipinas, ang Philippine West Sea. Hindi po pwedeng i-deny ito ng tao lang. Ano po? Naunawaan niyo po ba ako? Hindi po pwedeng i-deny ito ng matalinong tao na nagmamatayog sa harapan ng paningin ng Panginoon Diyos at ang dinig ng Panginoon Diyos. Mananagot po yung tao magdi-deny nito dito sa Pilipinas dahil dito siya luluwalatiin. Dito niya pinanumpa, dito niya inisip, dito niya pagtitibayin sa sikatan ng araw na dito siya luluwalatiin. O siya hindi i-restore niya ang bansang Pilipinas na dati ng alipin, dati ng minamaliit na maraming bansa. Kaya marami ng bansa ang nabibili sa bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. At yung mga sakit naman sa posisyon, panahon na para bumagsak. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung kalagayan ng minamahal nating bansa. Kaya huwag tayo, mag-ingat tayo sa sobrang kaalaman natin. Ano po? Baka mapahamak tayo. Dahil yung lahat ng kasalanan natin may kapatawaran, pero yung pusungin natin itong nangyari, na nahayag, na ang Diyos Espiritu. At narinig na natin, ayaw pa natin kilalanin at paniwalaan. Tayo rin ang bibigyan ng tamang kaparusahan dito. Amen po ba? Amen. Ngayon, yung mga talagang tapat na mananatili, iginayak na sa buhay na walang hanggan at tagapagmana na ng pangako. Pararatingan na ng pagkaunawa, pararatingan na ng pag-asa, pararatingan na ng pagkaunawa sa kaligtasan natin bawat isa. Alalahanin natin na ang kaligtasan inilagay sa paniniwala. Hindi sa mga bagay na nakikita natin na pinagnanasaan natin sa sanlibutan. Amen po ba?
Amen. So kaya idinidigda ko rito, yung sinabi kay Apostol, yung sulat ni Apostol Pedro, na kung marinig na natin itong tali ng kabanalan, itali na natin na mahigpit sa puso't isip natin, huwag natin iwawalay sa labi natin yung patotoo. Huwag na natin itong lilimutin pa, dahil yung mga hindi na nakasama sa 144,000, nilimot nila yung nangyari sa disyerto na gumawa ng kababalagan ng Panginoon Diyos doon. Hindi na nila inalala. Amen po ba? Amen. Kaya nagkaroon ng bautismo sa tubig sa mga Hudyo para muli nilang pagsisihan yung paglimot nila sa disyerto at nanumbalik sila at nanatili sila sa patotoo. Kaya nakompleto yung bilang nung ang kanandahin ng Israel. Yan yung ilustrasyong naganap sa disyerto nung alisin yung bayan sa Ehipto. O ngayon, ito yung napakadakilang kagilagilalas na kababalagan na ginawa ng Panginoon Diyos na sino ang nagpatotoo nito. Di ba ang Panginoon Diyos din ang nagpakilala nito at naghayag nito sa mga may pandinig. Ako'y nagligtas sa inyo. Ako'y nagpahayag sa inyo. Ako ang Diyos. Walang ibang Diyos liban sa akin. Ako'y ako nga. Buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Nakilala na yung tunay na Diyos na sinasamba ng bundok ng Sayon, na Espiritu. Walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Kaya, the one and only God, the one and only one true God, the Lord God and the everlasting God, one true God, Jesus Christ is the greatest spirit of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Sino pipigil sa Panginoon Diyos? Siya ang nagsumikap na itayo ang bundok na Sayon, na ang paghahari ng prinsipe ng kapayapaan ay mananatili magpakailan-kailan pa man hanggang sa maganap yung sinabi mula sa mga banal na propeta. Amen po ba? Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Kaya yung mga organisasyon na nandito sa sanlibutan, mga magsasambulat pa yan. At itong banal na bundok na Sayon hindi po pwedeng galawin ito ni Satan dahil ito ay itinakda at itinamanata ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Napagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo ang gawa ng kasinungalingan ni Satanas. Kaya po itong huling panahon, mapanganib. Kaya tayo iniimbitahan lahat para tayo mamahingan at magiging at magsisin at mag-aral na at sumampalataya na tayo sa pagkabuhay na maguli para magkaroon tayo ng comfort, magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? Amen. So naunawaan po ba natin yung inaawit ng bundok na Sayon kagilagilalas na mga gawa ng Panginoon Diyos na kung paano si Kristo ay binuhay na maguli, gayon din bubuhay ng pagkaunawa nating lahat ngayon. So kaya takasan natin yung mga nangangaral sa sanlibutan na hindi nakapanoob sa hula ng mga banal na propeta. Marami pong nangangaral na ang hinahanap ng puro kasikatan at katanyagan pakinabang. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung legit. Yung legit ang pangangaral, yung naka-engage sa tagapagligtas, yung aral. May patotoo yung naka-engage sa Panginoong Jesucristo. Walang nararamdamang pangamba, walang nararamdamang alinlangan. Kundi talagang for the first time in the history of our ministry of Mount Zion, talagang itinalaga na maganap itong kagilagilalas na kababalaghang ginawa ng Panginoon Diyos na pinakikilala sa social media. Itinatanyag ang kadakilaan at kalawalatian ng Panginoon Diyos sa pagkabuhay na maguli. Ang nabubuhay na walang hanggang kataas-taas ang makapangyarihan tunay na Diyos na sa pangalan ng Jesucristo yung nagpapatotoo sa social media. Amen po ba? Amen. Binibigyan tayong katiyakan lahat. Kaya unawain natin mabuti itong naririnig natin sa social media. Amen po ba? Amen. Base ito sa hula ng mga banal na propeta. Hindi ito base sa mga nakikita. Amen po ba? Amen. Nagaganap na lahat yung hula. Huwag na tayong pahuhuli pa. Kundi manatili na tayong tapat. At magkaroon tayo ng engage sa Panginoong Jesucristo. Magkaroon tayo ng kaaliwan. Ano po? Naunawaan po ba natin naka-engage yung kaharian sa Panginoong Jesucristo?
hayag na hayag sa social media yung patotoo. Kaya nga, ginawa tayo ng inspirasyon ng patotoo eh. Kaya ginawa tayo ng pagiging modelo natin eh. Who is the greatest model of our faith? Isa lang ang pangalan na, Jesus Christ is the greatest model of our faith. Who is the greatest inspiration of our faith? Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. Di ba siya lang ang inspirasyon natin? Amen. Siya lang ang naghanda sa ating lahat para ma-engage tayo. Ano ang pangalan ng bride na babalikan? Holy Mount Zion. Pinaghanda na ng tahanan sa langit. Naka-engage sa tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Naunawa natin yung word of engage. Isa lang naman ang paggagamitan natin yan na may relasyon lahat eh. Sa tagapagligtas natin. Siya yung modelo nung pamumuhay ng kabanalan natin eh. Doon lang naman papasok yung concept eh. Sa tagapagligtas natin, papasok yung reality nung concept ng pananalig natin na nabubuhay tayo ng mayroong kaugnayan at relasyon sa tagapagligtas na naka-engage tayo sa tagapagligtas natin eh. Amen po ba? Amen. Kaya nasa atin yung desisyon lahat nito ngayon. Nahabag na ang Panginoon Diyos sa atin. 1,000 years ago na nakalipas. Amen po ba? Inire-remind na sa atin lahat ito. Huwag na tayo magtulog-tulugan. Gumising na tayo sa gitna ng kadiliman ng sanlibutan. Ginigising niya tayo sa katotohanan. Huwag na tayong abutang nabubuhay pa sa kadiliman. Huwag na tayong maglasing sa mga bagay na nakikita natin at hindi natin mababaon sa langit yan. Gumising na tayo sa liwanag ng katotohanan na yan yung baluti natin, na isumbit natin sa puso't isip natin at hindi humihiwalay sa labi sa angkan at lahi natin yung patotoo. Amen po ba? Amen. Nanawaan po ba natin yung stand ko? Yung katayuan ko bilang naka-engage sa Panginoong Jesucristo, hayag na hayag sa social media. Hindi pagandahan at paramihan ng organisasyon. Hindi pagandahan ng building. Mawawala ng values yung building. Mawawala ng values yung mga properties natin kung hindi tayo naka-engage sa tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Unawain nating mabuti ang sinasabi ng Espiritu Santo sa pagkabuhay na maguli ng ating hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na lumuluklok at sumasa aking puso't isipan. Naunawaan po ba natin yung lumalabas sa labi ko? Amen. Ang katarungan ng hukom ng mga hukom na pinapahayag ko sa 7 continent, all over the nations, worldwide. Wala akong bayad dito. Ang Diyos ay pag-ibig. Siya ho ang nag-organize sa ating lahat. Siya nag-assembly sa ating lahat. Isa lang ang pangalan nung nag-organize sa ating lahat. Isa lang ang nagbigay sa atin ng seremonya na umaawit tayo ng bagong awitin na inaawitan natin yung hari ng mga hari ng bagong awitin na tanging yung maawit lang ang binigyan at pinagkalooban ng pagkaunawa na kung paano si Kristo yung nagdusa sa krus hanggang kamatayan. Binuhay siyang maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung naka-engage na kaharian sa tagapagligtas. Ipinaghihiyawan sa 7 continent yung kapulihan, yung karangalan, yung kaluwalhatian, yung kadakilaan ng tagapagligtas natin na mayroong relasyon at naka-engage. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung may relasyon. Jesus Christ is the model of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the control of all over the nation, worldwide. Siya may control ng maraming mga bansa sa buong mundo. Siya ang namamahala pagdating sa spiritual na konsepto at aspeto. Amen po ba? Amen. Nahayag sa bansang Pilipinas sa sikatan ng araw ang kaluwalhatian ng tunay na Diyos na sinasamba natin sa espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Kami po'y nagagalak na kayo'y pasalamatan sa narinig nating paghahayag ng katotohanan upang makatyak tayo sa kaligtasan
na binibigyan tayo ng pag-asa na ma-engage tayo sa isang Diyos na tunay natin na sinasamba natin na mga saksi sa pagkabuhay na magmuli. Muli, binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Kami po'y nagagalak na i-declare sa inyo ang pangitay magaganap sa ating lahat na binibigyan tayo ng confirmation of faith at binibigyan tayo ng inspirasyon, binibigyan tayo ng pagiging modelo. Nasabi ng tagapagligtas natin, mapalad ang mga nakarinig at gaganap at sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Ang sabi sa ating lahat, madali na akong paparito. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi natin ito gaganapin, isipin natin mabuti, evaluate natin. Dito pa lang, binibigyan na tayo ng pag-evaluate. Kung meron ba tayong katiyakan, kung hindi natin ito gaganapin, kaya ang bilin sa atin, ingatan natin itong patotoo. Huwag natin itong lilimutin, huwag natin sasadyain na hindi natin gulitain ito. Amen po ba? Amen. Dahil ilan man ang tawagin niya na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang nakakaalam ng lahat ng kapupunan ng mga itinakdang tagapagmana at pinagkalooban ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Binigyan tayo ng pag-asang lahat na madali na siyang paparito. Kaya patuloy natin itong alalahanin bilang mga naka-engage sa tagapagligtas natin. Nahayag sa labi natin ang tanda ng patotoo na tayo ay nagtatanyag ng kaluwalhatian ng tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa hanggang sa wakas ng lupa. So maraming pong salamat sa lahat ng mga listeners at mga followers at participants ng Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay na maguli. Kami po'y nagagalak na iwanan sa inyo ang isang napakadakilang kapayapaan at kapanatagan ng ating pag-iintay na iniwanan sa atin ay kapayapaan at kapanatagan at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. God bless people of God. God bless people of Zion. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah. Hallelujah. Napakadakila mga kapatid at mga kaibigan ang patuloy na ibinibigay sa ating karunungan at kaalaman ng ating Panginoon upang makintal sa ating puso't isipan ang mga bagay ng kagandahang loob na ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga kung ating pagmamasdan, tayong lahat na nakikinig, ang lupa na ating tinutungtungan, ang langit na ating tinitingala, mga kapatid at mga kaibigan, yan ay napakadakilang bahagi ng mga lilikha ng Panginoon para kaninian sa lahat ng mga taong tumatahan sa buong sanlibutan. Dakilain, punihin, sambahin ang ating Panginoon sa kanyang banal na bayan, sa kanyang banal na bundok ng Zion. Sa banal na bayang hirang, patuloy natin ipaalala sa isa't isang mga kapatid, sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinatutubos. Tayo ang bayan niya, mga lupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Zion ng ating Panginoon. Patuloy nating itaas ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ama namin
Ikaw na lumalang ng lahat ng mga bagay na aming namamasdan, maging mga bagay na hindi namin nakikita, gayon man sa aming puso pag-iisip sa pamamagitan ng pananampalataya. Ikaw ang isang Diyos na tunay na aming kinikilala na lumalang ng lahat ng mga bagay. Amen. Salamat Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na nagpapaalala sa amin na anumang bagay na aming tinatangkilik, ito'y buhat sa iyo, na marapat namin ipagpasalamat at marapat namin kilalanin sapagkat ito'y bawang mga likha ng iyong makapangyarihang kamay. Amen. Salamat Panginoon, ipinapaalala mo sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan na may iisang Diyos na tunay na lumalang ng langit at lupa na marapat papurihan, na marapat sambahin sa Espiritu at katotohanan, na marapat pagsanggunian ng lahat ng mga bagay upang tanggapin namin ang dalisay na pagkatuto at tumpak na pagpapahayag ng dalisay at katotohanan ng pananampalataya. Amen. Salamat Panginoon, nagagala kami na ipagpasalamat sa iyo sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na hinirang, dito'y nagkaroon kami ng pagkakataon upang madinig ng katotohanan na magpapalaya sa amin sa pagkakaalipin ng lahat ng mga kasinungalingan. Amen. Salamat Panginoon, nagagala kami na patuloy na ipagpasalamat sa iyo isang luli sa iyo sapagkat ang buong kapamahalaan ay sumasayong lahat. Ang karilagan ng iyong kaluwalhatian ay patuloy namin namamasdan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlulubos. Magalak tayong magpahayag mga kapatid at tayong lahat ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah.